Kung kayo po ay higit 60 anyos na at nagigising ng 1, 2 o kahit 3 beses sa gabi para lang umihi, baka ito na po ang pinakamahalagang mensaheng maririnig ninyo sa buong araw na ito. Dahil paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na dahilan kung bakit kayo laging bumabangon ay hindi ang inyong pantog, ang inyong edad, o kahit ang panghihina ng inyong pelvic floor muscles dahil sa panganganak? Paano kung ito pala ay isang pribadong gawi na marahil ay ginagawa nyo na sa loob ng maraming dekada na tahimik na bumabago sa inyong pagtulog sa inyong lakas at sa inyong katawan nang hindi nyo man lang namamalayan? Kumusta po ako, si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda geriatric care. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kababaihan sa kanilang ika-60, ika-70 at mas matanda pang edad. Libu-libong kababaihan na tulad ninyo ang aking nagabayan upang mabawi ang kanilang mahimbing na tulog at ang kanilang dignidad sa pamamagitan ng pagtuklas sa isang lihim na katotohanan tungkol sa kanilang mga pinakapribadong gawain. Alam niyo po, ito ay isang bagay na hindi karaniwang sinasabi sa karamihan ng kababaihan. Ang isang karaniwang gawin ng pagbibigay kasiyahan sa sarili ay maaaring tahimik na lumikha ng tensyon sa pelvic floor, lituhin ang pantog at guluhin mismo ang mga signal ng nerbiyos na nagpapahintulot sa inyong makatulog ng mahimbing sa buong gabi. Hindi ito tungkol sa kung gaano kadalas niyo itong ginagawa. Ito ay tungkol sa kung paano niyo ito ginagawa. Ang posisyon ninyo at ang diin na inyong inilalapat ay maaaring makasira sa buong sistema na kumokontrol sa daloy ng inyong paghihi. Ngunit narito po ang magandang balita. Kapag naitama ninyo ang isang gawin na ito, maraming kababaihan ang nagsisimulang makatulog muli ng dire-diretso sa buong gabi. Wala nang biglaang takbo sa banyo sa 2:00 ng madaling araw. Wala nang hindi mapakaling pagbaling-baling sa dilim. Sa artikulong ito, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang nangyayari, kung ano ang kailangan ninyong baguhin, at kung paano kayo magsisimulang makaramdam na malakas na kapahinga at may kontrol simula ngayong gabi. Bago tayo magpatuloy, kung ang paksang ito ay tumatama na sa inyo, maglaan ng sandali upang mag-subscribe. Bawat linggo nagbabahagi ako ng praktikal at direktang payong pangkalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga kababaihang higit sa 60, lalo na sa mga paksang hindi karaniwang binabanggit ng karamihan sa mga doktor. At kung ang mensaheng ito ay mahalaga sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang C0 para mas maiakma ko ang aking mga payo sa inyong mga pangangailangan. Ngayon, dumako na tayo sa puso ng usapan, simula sa kaibuturan ng inyong katawan, kung saan mayroong koneksyon na hindi napapansin ng karamihan sa mga kababaihan. Ang inyong pantog, ang inyong pelvic floor, at ang inyong mga pelvic nerves ay bumubuo ng isang maselang sistema na kumokontrol hindi lang sa kung paano kayo umiihi, kundi kung kailan at bakit. Kapag ang isang bahagi ng sistemang yon ay bahagyang nairita, lahat ay nawawala sa balanse. Ang katotohanan ay ang paraan ng inyong pagpapasigla sa sarili ay maaaring lumilikha ng sapat na tensyon sa inyong pelvic floor upang mag-trigger ng isang paulit-ulit na reaksyon tuwing gabi. Nangyayari ito ng tahimik, dahan-dahan, hanggang isang araw ay magising na lang kayo sa dilim nagtataka kung ano ang naging mali. 1. Ang koneksyon ng pelvic floor at pantog. Naaalala ko pa ang isang pasyente ko, si Aling Elena. Siya ay 73 taong gulang, isang mapagmahal na lola ng 5 niyang apo at isang retiradong nurse mula sa Maynila na may masiglang diwa. Pumunta siya sa aking opisina na may isang simple at tapat na reklamo. Dra de la Paz, pagod na po talaga ako. 3 beses akong bumabangon sa gabi para umihi at hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakatulog ng buong gabi. Nasubukan na niya ang mga karaniwang payo, pagbabawas ng pag-inom ng likido, bago matulog, paggawa ng Kegels, at kahit ang pag-inom
ng mga resetang gamot. Ngunit walang gumana. Siya ay pagod na pagod at pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Tinanong ko siya ng isang tanong na bihirang marinig ng mga kababaihan mula sa kanilang mga doktor. Maaari po ba ninyong ikuwento sa akin ang inyong mga pribadong gawain? Malumanay kong sabi, yung mga bagay na hindi natin karaniwang pinag-uusapan. Nag-atubili siya sandali at pagkatapos ay nag-umpisang magkwento. Sinabi niya sa akin na madalas niyang bigyan ng kasiyahan ang kanyang sarili habang nakaupo at nakabaluktot sa kanyang paboritong silya, karaniwan ay hating gabi na. Ito ay isang gawi na mayroon na siya sa loob ng maraming dekada. At doon mismo, tila may bombilyang umilaw. Alam niyo po ang inyong pantog ay nakapatong sa isang duyan ng mga kalamnan na tinatawag na pelvic floor. Ang mga kalamnan na ito ay may malaking papel sa kung paano kinokontrol ng inyong katawan ang daloy ng ihi. Habang kayo ay tumatanda, ang inyong pelvic floor ay maaaring maging mas sensitibo, hindi naman nangangahulugang mahina, kundi mas reaktibo sa presyon posisyon at matagalang tensyon. Ngayon, isipin ninyo ang pagupo ng matagal, lalo na kung nakayuko. Ang inyong balakang ay nakatagilid, ang inyong tiyan ay masikip, at ang inyong pelvic floor ang grupo ng mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog at daanan ng ihi ay naiipit. Kapag pinasisigla ninyo ang inyong sarili sa ganitong posisyon, lalo na kung may kasamang tensyon o puwersa, hindi ninyo namamalayan na pinipigan ninyo ang buong sistemang iyon. Ang katawan ay tumutugon. Kahit na maliit na presyon na inuulit-ulit sa paglipas ng panahon ay maaaring maging sanhi ng paninigas ng mga kalamnan sa pelvic floor. Ang tensyon na iyon sa kabilang banda ay nag-iirita sa pantog at ginugulo ang inyong mga panloob na signal. Maaaring wala pang ang gaanong ihi sa inyong pantog, ngunit ang mga nerbiyos sa paligid nito ay sumisigaw sa inyong utak. Bumangon ka. Kailangan mong umihi. Ngayon na. At kaya sa 2:00 ng madaling araw si Aling Elena at ang hindi mabilang na kababaihang tulad niya ay nagigising para sa isang pagpunta sa banyo na hindi naman talaga nila kailangan. Hindi ito pagkabigo ng inyong katawan. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan kung paano gumagana ang inyong katawan ngayon. Noong bata pa kayo, halos kahit ano ay kaya ng katawan. Ngunit pagkatapos ng edad 60 iba na ang hinihiling ng inyong katawan, kamalayan pasensya at mas mahusay na pag-aayos ng posisyon. Ang nakakagulat ay hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ninyo, kundi kung saan nyo rin ito ginagawa. Ang susunod na gawi ay isang bagay na halos lahat ng kababaihan ay inaakalang hindi nakakasama, ngunit ito pala ang isa sa pinakanakapipinsala sa lahat. Ang isang gawi na nagpapanatili sa inyong gising. Mayroong isang bagay tungkol sa banyo na nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Nakalakang pinto, tahimik at pribado. Para sa maraming kababaihan, lalo na habang sila ay tumatanda, ito ay nagiging higit pa sa isang lugar para umihi. Ito ay nagiging isang espasyo sa bahay na walang abala, walang tanong-tanong. Sa paglipas ng mga taon, narinig ko ang parehong kwento ng paulit-ulit mula sa aking mga pasyente, mabubuting kababaihan sa kanilang ika-80, ika-70. At kahit ika-20 na nagsasabi sa akin minsan, ay may kaunting hiya na madalas nilang bigyan ng kasiyahan ang kanilang sarili habang nakaupo sa inidoro. Maaaring nagsimula ito para sa kaginhawahan, ngunit naging isang nakasanayan. Ngunit narito ang hindi nila alam, ang posisyong iyon na parang napakaligtas ay tahimik na nagdudulot ng pinsala. Hindi sa isang malaki at dramatikong paraan, kundi dahan-dahan, banayad at tuloy-tuloy sa paglipas ng panahon. Kapag nakaupo kayong nakayuko na, ang inyong mga hita ay nakadiin pataas at ang inyong tiyan ay masikip, hindi ninyo namamalayan na pinuputol ninyo ang tamang sirkulasyon sa mismong lugar na sinusubukan ninyong pasiglahin. Ang inyong pelvic floor ay napipilitan sa isang naiipit at stress na estado. Ang daloy ng dugo ay nahahadlangan,
ang mga nerbiyos ay maaring maipit at ang inyong buong pelvic region ang daanan para sa kasiyahan at pag-ihi ay paulit-ulit na naninikip nang hindi nyo man lang namamalayan. Ang gawin na ito ay lumilikha ng isang ripple effect. Sa paglipas ng panahon, ang mga kalamnan sa pelvic ay tahimik na nagiging sobrang tensyonado. Ang tensyon na yon ay humahantong sa iritasyon ng nerbiyos at ang iritasyon ay nagpapadala ng mga maling alarma sa inyong utak. Ito ang mga alarma na gumigising sa inyo sa gabi na nagpaparamdam na kailangan ninyong umihi kahit na hindi puno ang inyong pantog. Nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses. Ang mga kababaihan ay lumalapit sa akin na iniisip na meron silang overactive bladder. Gayong ang totoo ay meron silang isang overstressed na pelvic region na humihingi ng ginhawa. Naalala ko ang isa pang pasyente, si Aling Diana. Matapos naming matukoy ang gawin na ito, gumawa siya ng isang simpleng pagbabago. Nagsimula siyang humiga sa kanyang kama sa halip na umupo sa inidoro at nag-focus sa pagre-relax sa halip na magmadali. Mula sa paggising ng 3 beses sa isang gabi, naging 1 beses na lang at sa huli, hindi na talaga. Hindi niya kinailangan ng kahit isang tableta para makamit iyon. Ang pinakagulat niya ay hindi kung gaano kabilis bumuti ang mga bagay, kundi kung paano ang isang maliit at hindi namamalayang gawi ay maaaring magdulot ng napakalaking problema. At maniwala kayo sa akin, hindi siya nag-iisa. Dahil kahit na nakahiga na kayo, kahit na tumigil na kayo sa pag-upo sa inidoro, mayroon pa ring isang bagay na ginagawa ng karamihan sa mga kababaihan na nakakasira sa kanilang sistema sa bawat pagkakataon. Ito ay may kinalaman sa kung gaano kabilis ninyo sinusubukang matapos. 3. Kung paano nililito ng mga pagkakamali sa self-pleasuring ang inyong pantog. Minsan kong tinanong ang isang pasyente, kapag nagigising po kayo sa gabi, gaano karami ang inyong naiihi? Napahinto siya sandali at saka sinabi, sa totoo lang po, Dr. Dela Paz, minsan ay patak-patak lang. Pero ang pakiramdam po ay napakatindi na para bang sasabog na ako. Iyan mismo ang susi. Hindi lang ito tungkol sa kung gaano kapuno ang inyong pantog. Ito ay tungkol sa kung gaano na nalilito ang inyong pantog. Alam niyo po, ang sistema ng pag-ihi ng inyong katawan ay hindi gumagana sa dami lamang. Gumagana ito sa mga signal. Ang inyong pantog ay patuloy na nagpapadala ng mga mensahe sa inyong utak sa pamamagitan ng isang maselang network ng mga nerbiyos. Ngunit kapag ang mga nerbiyos na yon ay naiirita, maging mula sa tensyon sa pelvic floor o pangmatagalang strain, nagsisimula silang magkamali. Nagpapadala sila ng mga maling alarma at isa sa mga pinakamalaking sanhi ng iritasyong yon ay ang paraan ng paghawak ninyo sa inyong sarili, lalo na kung ginagawa nyo ito ng may puwersa, tensyon o pakiramdam ng pagmamadali. Kapag masyado ninyong matindi o minamadali ang proseso, hindi nyo lang pinapabilis ang mga bagay. Tinuturuan ninyo ang inyong nervous system na gumana sa panic mode. Ang pelvic floor ay naninikip ang mga kalamnan sa paligid ng daanan ng ihi, ay kumukontra ang daloy ng dugo, ay nagiging hindi regular, at ang mga sensitibong nerbiyos na iyon ay nagsisimulang ituring ang bawat maliit na sensasyon na parang isang emergency. Ngayon, i-multiply ang pattern na yon sa loob ng mga buwan o taon. Ang inyong katawan ay nagsisimulang mamuhay sa isang feedback loop kung saan kahit ang pinakamaliit na presyon sa pantog ay maaaring mag-trigger ng paggising sa 2:00 ng madaling araw. Dadapa-dapa kayong pupunta sa banyo, halos walang mailabas na ihi, at magtataka kung ganito na ba talaga ang pakiramdam ng pagtanda. Ngunit narito ang gusto kong marinig ninyo ng malinaw at malakas, hindi kailangang maging ganito. Mayroon akong mga pasyente na ganap na binaligtad ang siklong ito, hindi sa pamamagitan ng gamot, kundi sa pamamagitan ng kamalayan. Bumagal sila. Pinalambot nila ang kanilang paghawak. Itinigil nila ang pagpilit sa mga bagay at nagsimulang makinig sa kanilang katawan. At sa paglipas ng panahon, kumalma ang kanilang mga nerbiyos,
nawala ang pagkaapurahan at bumalik ang malalim at nakapagpapanumbalik na tulog. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng mali sa inyong pantog. Ito ay tungkol sa kung paano ito labis na napasigla at hindi naunawaan sa loob ng napakatagal na panahon. Ang solusyon ay nagsisimula hindi lang sa paggawa ng mas kaunti, kundi sa paggawa nito ng naiiba. Sa susunod na ilang minuto, tutuklasin natin ang pagbabago na siyang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba, isang simple makapangyarihang diskarte sa paghawak na maaring tila salungat sa intuition sa una, ngunit maaring mag-rewire ng inyong sistema para sa paggaling lakas at mas malalim na kasiyahan. 4. Ang dahan-dahan ay malakas pag-rewire ng inyong gawi. Sa paglipas ng mga taon, hindi ko na mabilang ang mga pakikipag-usap ko sa mga kababaihan na nakaupo sa aking harapan. Medyo hindi sigurado ang mga mata at nagsasabing, "Dra de la Paz, gusto ko lang po matapos na agad. Hindi ko kailangan ng maraming abubot. Kailangan ko lang ng ginhawa." At naiintindihan ko po iyon. Itinuturo sa atin ng buhay na maging mabilis, mahusay at maingat. Sa loob ng maraming dekada, marami sa inyo ang nagtrabaho nang husto nagpalaki ng pamilya at humarap sa stress. Wala kayong luho na maging mabagal o malumanay. Pumasok kayo, lumabas at nagpatuloy. Ngunit ang hindi sinasabi sa inyo ay pagkatapos ng edad 5, hindi bilis ang kailangan ng inyong katawan. Kailangan nito ng lambot. Kapag minamadali ninyo ang self-pleasure, kapag tinatrato nyo ito na parang isa pang gawaing kailangang tapusin sa listahan ng inyong nervous system, ay hindi nagre-relax. Ito ay naghahanda para sa impact. Ang inyong mga kalamnan ay hindi lumalambot. Sila ay naninikip. At sa halip na matanggap ang mga benepisyong hormonal ng koneksyon tulad ng oxytocin, dopamine at serotonin, nakakakuha kayo ng biglaang pagtaas ng tensyon na sinusundan ng pagbagsak. Maaari kayong makarating sa sukdulan, ngunit iiwan kayo nitong pagod, hindi kontento. Ngunit kapag bumagal kayo, lahat ay nagbabago. Nasaksihan ko ang mga kababaihan sa kanilang ika-70 taong gulang na nakatuklas ng mga bagong antas ng sensasyon sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanilang sarili ng pahintulot na bumagal. Natutunan nilang humawak ng may kamalayan, huminga-huminto sa pagitan ng mga galaw at lumipat mula sa presyon patungo sa presensya. Kapag ginawa nila yon, isang kahangahangang bagay ang nangyayari. Ang kanilang nervous system ay nagsisimulang makaramdam muli ng kaligtasan. Ang mga kalamnan sa pelvic ay tumitigil sa paninikip. Ang dugo ay dumadaloy ng malaya. Ang katawan ay nagsisimulang gumaling mula sa mga tao ng puwersa at tensyon. Isang babae, 60 taong gulang, ang nagsabi sa akin na umiyak siya sa unang pagkakataon na bumagal siya. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, may naramdaman siyang totoo, isang bagay na malalim. Sabi niya, hindi ko namalayan kung gaano na pala ako naging disconnected o walang koneksyon sa sarili kong katawan. Ang pagbagal ay nagparamdam sa akin na buhay ako muli. Alam niyo po, ang kasiyahan ay hindi dapat minamadali. Hindi ngayon, hindi sa edad na ito. Ito ay dapat tinatanggap. At kahit na gawin ninyo ang lahat ng malumanay at may kamalayan, meron pa ring isang mahalagang tanong na nananatili: gaano kadalas ang sobra o masyadong kaunti? Pagdating sa pagpapanumbalik ng ritmo ng inyong katawan, ang dalas ng paghawak ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga kababaihan. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ano ang maaari ninyong asahan sa loob ng gatong araw? Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na naririnig ko matapos kong gabayan ng isang babae sa mga pagbabagong ito ay, "Doa ka ora de la paz. Magkakaroon po ba talaga ito ng epekto?" Ang sagot ko ay palaging pareho, opo. Kung bibigyan ninyo ang inyong katawan ng respeto na matagal na nitong hinihiling ito, ay tutugon. Hindi sa isang gabi, hindi lahat ng sabay-sabay, ngunit kadalasan ay mas mabilis kaysa sa inyong inaakala.
Nakita ko na itong nangyari sa loob lamang ng 7 araw. May isang babae na nagngangalang Aling Susan, isang 70 anyos na retiradong librarian mula sa Baguio at mahilig mag-garden. Sa loob ng maraming taon, tinanggap na niya na ang pagbangon sa gabi para umihi ay isang normal na bahagi ng pagtanda. Nagigising siya ng 2 o 3 beses bawat gabi na nagiiwan sa kanya ng pagkadismaya, pagkapagod at iniisip na marahil ay kailangan niya ng mas malakas na gamot. Ngunit nang mag-usap kami at ipinaliwanag ko kung paano ang paraan ng paghawak niya sa kanyang sarili, minadali na kaupo at tensyonado, ay maaring tahimik na lumilikha ng tensyon sa kanyang pelvic floor, nagulat siya at may pag-aalinlangan pa. Gayunpaman, handa siyang sumubok. Sumang-ayon siyang gumawa ng ilang maliliit na pagbabago. Humiga sa halip na umupo, bumagal sa halip na magmadali, at huminga sa halip na manigas. Pagkalipas ng 7 araw, tinawagan niya ako. Mas magaan ang kanyang boses. Nakatulog po ako ng dire-diretso sa buong gabi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sabi niya, naramdaman ko pong nakapahinga ako kaninang umaga. Dr. De La Paz, hindi ko po akalain na ganun kabilis ang epekto. At hindi nag-iisa si Aling Susan. Kapag sinimula ng mga kababaihan na tratuhin ang kanilang mga katawan nang may pasensya sa halip na presyon, ng may lambot sa halip na puwersa, ang kanilang mga sistema ay nagsisimulang bumalik sa balanse. Mas malalim ang kanilang tulog. Mas nababawasan ang kanilang pagkaapurahan. Nababawi nila ang tahimik na pakiramdam ng kontrol na hindi natin namamalayan na nawala hanggang sa ito ay bumalik. Sa loob lamang ng 1 linggo, maraming kababaihan ang nag-uulat na 1 beses na lang silang nagigising sa gabi. O hindi na talaga. Bumabalik ang kanilang lakas at marahil ang pinakamahalaga, nagsisimula silang makaramdam muli ng pag-asa. Hindi dahil binalik nila ang oras, kundi dahil sa wakas ay natutunan nilang makipagtulungan sa kanilang katawan sa halip na labanan ito. Ngunit ang pinakagusto kong marinig ninyo ay ito: ang mga resulta ay hindi lang pisikal, ito ay emosyonal at psikolohikal. Ipinapaalala nito sa inyo na kaya nyo pa ring magbago, kaya nyo pa ring makaramdam muli ng ginhawa. At kahit na sa lahat ng pag-unlad na ito, mayroon pang isang huling piraso na hindi naiisip ng karamihan sa mga kababaihan. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa ninyo sa inyong mga kamay o kung gaano kadalas. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na emosyonal, isang bagay na espiritual. At maaaring ito na ang pinakamahalagang piraso sa lahat. At hindi ito tungkol sa hiya, ito ay tungkol sa karunungan. Isa sa mga pinakanakadudurog ng pusong bagay na nakita ko sa aking karera ay kung gaano karaming matatandang kababaihan ang nagdadala ng tahimik na hiya sa isang bagay na hindi dapat maging sanhi ng pagkakasala, ang paghawak sa sariling katawan. Ang ilan ay tumitigil ng tuluyan, iniisip na sila ay masyadong matanda, masyadong pagod, o hindi na ito para sa kanila. Ang iba ay nagpapatuloy, ngunit ng palihim minamadali ang kilos na parang ito ay isang bagay na dapat itago, isang bagay na dapat tiisin sa halip na tamasahin. At napakarami ang nakakaramdam na nawala na sa kanila ang kakayahang makaramdam ng anumang makabuluhan. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw mula sa isang tao patungo sa isa pa. Mahalaga pa rin po ang inyong katawan. Mahalaga pa rin po ang inyong kasiyahan. At ang inyong koneksyon sa inyong sarili, lalo na sa yugtong ito ng buhay, ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Hindi ito tungkol sa pagiging bata muli. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon sa kasalukuyan. Ito ay tungkol sa pagbitaw sa mga lumang gawi na hindi na nagsisilbi sa inyo at pagyakap sa isang bagong uri ng lakas, isang nakaugat sa pasensya-presensya at mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng inyong katawan ngayon. Kapag nilapitan ninyo ang self-pleasure nang may intensyon, hindi para tumakas, kundi para muling kumonekta, titigilan ninyo ang pagtrato dito
bilang isang mekanikal na gawain at sisimulan ninyo itong igalang bilang isang bagay na sagrado. Lumilipat kayo mula sa performance patungo sa presensya, mula sa rutina patungo sa isang relasyon sa inyong sarili. Ang pagbabagong iyon, gaano man kaliit, ay makapangyarihan. Dahil kapag inalis ninyo ang hiya, nagkakaroon kayo ng puwang para sa kamalayan. Kapag tumigil kayo sa pagtatago, nagsisimula kayong gumaling. At kapag itinigil ninyo ang pagpilit sa inyong katawan at nagsimula kayong makinig dito, lahat ay nagsisimulang magbago kung paano kayo natutulog, kung ano ang inyong nararamdaman, at kahit kung paano kayo lumalakad sa mundo. Nakita ko ang mga kababaihan na muling natuklasan ang isang kumpiyansa na akala nila ay nawala na ng tuluyan. Nakita ko ang mga pagsasama na tahimik na muling nag-alab dahil lamang sa isang babae na naglakas loob na tratuhin ang kanyang sarili ng may higit na pag-iingat. Nakita ko ang mga malungkot na puso na nakahanap ng kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng paghahabol sa isang bagay sa labas ng kanilang sarili, kundi sa wakas ay umuuwi sa kanilang sariling katawan ng may dangal at biyaya. At ang katotohanan ay ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi nagmumula sa lakas ng loob. Ito ay nagmumula sa karunungan, mula sa pag-aaral, pag-aayos at paggalang sa yugto ng buhay kung nasaan kayo ngayon. Kung umabot kayo hanggang dito, maaring nagtataka kayo. Ano ang susunod kong gagawin? Paano ko isasabuhay ang lahat ng natutunan ko araw-araw, gabi-gabi, hanggang sa bumalik ang aking tulog, ang aking lakas, at ang aking paggalang sa sarili? Pagsama-samahin natin ang lahat. Konklusyon, pagsasama-sama ng lahat. Kung nanatili kayo sa akin hanggang sa dulo, gusto kong kausapin kayo hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong lubos na gumagalang sa mga tahimik na hamon na inyong kinakaharap araw-araw. Alam ko, ang pakiramdam na magising gabi-gabi nagtataka kung bakit hindi na gumagana ang inyong katawan tulad ng dati. Nakita ko ang pagkadismaya, ang pagkapagod, at ang tahimik na kabiguan sa mabubuting kababaihan na iniisip na nawala na lang ang kanilang husay. Ngunit ang katotohanan ay ang inyong nararanasan ay hindi pagkabigo. Ito ay paraan lang ng inyong katawan para humingi ng ibang uri ng pangangalaga. Napag-usapan natin kung paano magkakaugnay ang inyong pelvic floor at pantog at kung paano ang isang maliit at hindi namamalayang gawi tulad ng pag-upo at pagmamadali sa self-pleasure ay maaaring lumikha ng tensyon sa maselang sistemang iyon. Natuklasan natin kung paano maaaring lituhin ng mga gawin na iyon ang inyong pantog, magdulot ng maling signal sa inyong mga nerbiyos at nakawin ang inyong tulog. At tiningnan natin kung paano ang pagbagal, pag-alis ng presyon, pagbabago ng posisyon at muling pagkonekta sa emosyonal na aspeto ay maaring magsimulang baligtarin ang pinsala madalas sa loob lamang ng 7 araw. Ngunit higit sa anumang teknik o payo ang inaasahan kong baunin ninyo ay ito. Hindi po kayo sira. Hindi pa po huli ang lahat. May panahon pa po kayo. Ang kailangan ninyo ngayon ay hindi labanan ng inyong katawan, kundi pakinggan ito. Hindi itulak ng mas malakas, kundi maging malumanay. Kumilos ng may kamalayan at tratuhin ang kabanatang ito ng inyong buhay, ng may parehong karunungan, biyaya at lakas na nagdala sa inyo sa lahat ng iba pa. Ang paggaling ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng isang problema. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa kung sino kayo sa ilalim ng lahat ng ito. Isang babaeng may dangal, isang babaeng may halaga, isang babaeng karapat-dapat pa rin sa isang buong gabi ng pahinga, isang malusog na katawan at isang pakiramdam ng tahimik at tiwalang kontrol. Simulan ninyo ngayong gabi. Dahan-dahan may intensyon at panoorin kung ano ang susunod na mangyayari. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay mula sa akin, si Dr. Mila de la Paz. Ang pinakadakilang karunungan na natatamo natin sa pagtanda ay ang matutunang itigil ang pakikipaglaban sa ating katawan
at sa halip ay makipagtulungan dito. Dinala kayo ng inyong katawan sa isang buong buhay ng mga karanasan. Karapat-dapat ito sa inyong pasensya at respeto. Pakinggan ninyo kung ano ang hinihiling nito ngayon. Ano ang isang maliit na pagbabago na handa ninyong subukan matapos basahin ito? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba ang inyong paglalakbay at ang inyong boses ay mahalaga at maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung ang mensaheng ito ay mahalaga, para sa inyo mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan o kamag-anak na maaaring kailangang marinig ito at mag-subscribe para sa mas maraming direktang payong pangkalusugan na maaari ninyong pagkatiwalaan.